For today's vlog, we have a client from Tagaytay City. As you can see, it is a 1980 Toyota Land Cruiser, still running at 45 years of age. We know that old stuffs has a lot of problems or issues. That's why we came here to bring this old Land Cruiser into our garage. Our client wanted to change the engine because he said that the engine is very loud because it's a inline 6 3.4 liter diesel engine. Mga boss, kinuha nga natin itong Land Cruiser. So yun nga, sa way ng biyahe natin pa uwi ng Lipa, so medyo nahihirapan na sila at napakausok na nga. Yun nga pala natin dito mga boss, ipapalitan natin ito ng makina, gagawin natin siyang 5K engine. Yan, so naka-diesel nga siya, gusto na may-ari is gawin siyang gas. So gagawin nga natin siyang 5K engine. Malupit-lupit na restoration ang gagawin natin dito mga boss. Kanya nga palang radiator ay may tagas din. Ayun, nangangamoy pala guys, ikapit yung preno dito sa likod. So gagawin natin yan ng paraan. Guys, malapit na nga pala tayo sa Tanawan. At ayan nga, medyo nag-iinit na nga siya. Yan, at magdidilim na. Yan. So part nga to ng ating pagta-travel pa uwi nito. At papalitan nga natin to ng makina na 5K. Walang dyo guys, kaya pala di gumagana. Walang diesel.
So guys, dito na nga tayo sa talyer at ito na nga yung nangyari sa ating Land Cruiser. So tingnan natin. Yan. So tanggal na nga natin yung makina, tapos ito na yung naikabit natin na 5K engine. Yan, bagong pintura yan. At syempre yung pa rin yung style ng pintura kasi ganun tayo. Yan yung ating laging pintura sa mga 4K or 5K na engine. So ngayon guys, yan meron na siyang air filter, bari papolish pa to. At bago nga rin pala yung kanyang aluminum radiator ang ginamit natin. At ito nga pala guys ay ipapawiring pa natin kasi galing nga siyang diesel dati. At bago yung kanyang makina na 5K engine. So galing Japan yon, Japan surplus yung binili natin. At ipapawiring nga natin siya dun sa Inusluban. Yan. So tatapusin muna natin bago natin siya dalhin doon. At meron pa nga pala to guys na ipapadagdag dito. Yan. Papalagyan niya to ng glass kagaya sa mga tamihan natin at papalagyan niya ng mga gauges din pala. So yun, so madami tayong gagawin dito sa Land Cruiser. Yun lang. So guys, ito na nga pala yung Land Cruiser. Yan, hinihila na namin siya ngayon. Kakagaling lang nito sa pawiringan. Yan, di pa to okay. Pero yung kanyang wirings okay na. Ito, ano na lang to, ikakapit na lang to dito. Tapos ngayon nga guys ay ipapato na natin to sa isa pang mekaniko. Tatry natin kung okay yun. So guys, tapos ko na nga palang linisan itong ating Land Cruiser. Yan. So ito nga pala guys ay binapping pa ng daddy kaya medyo makintab na ulit siya ngayon. Kasi nagtagal to sa amin kasi nga puro bagyo yung dumaan. At yun, ano siya, wala kasi siyang garahe kaya nasa labas lang siya lagi, naiinitan. Yun. Pero ngayon okay na. So check ko, papakita ko pala sa inyo guys yung makina. Aray ko. Yan. Ito. Ay, mamaya na pala. Ngayon guys, ilalabas ko siya. So, testingin natin itong ating ginawa na dating diesel. Tapos, pinunta natin siya ng 5K. Ito nga pala yung makina niya. Anong laki. Tapos, ngayon, naka 5K na siya. So, try natin itong gamitin ngayon. Yan, may kasama nga pala tayo. Oh! Wag mo ako medyo. Nakabuka ka ako. Tingnan yung katarayan mo dito. Nakabuka ka ako eh. Slow. Okay. Mabas na naman. So dito nga pala tayo guys, magbablog dito lang sa may amin. Hindi na tayo magpapakalayo. Ako nga pala si Cardo ngayon. So guys, dito nga pala ako doon sa pwesto na pagbablagan ko. Ito nga pala guys ay naka-headers at naka-scab. So paparinig ko na rin sa inyo. Diba? Gara ng tunog niya kahit naka 5K lang siya, para siyang kotse. Yan guys, so ito na nga yung ating FJ40. So yung ginawa nga natin dito, gaya nga sinabi ko kanina, pinalta natin siya ng makina. Dati siyang naka diesel, ngayon pinalta natin siya ng 5K engine. So ipapakita sa inyo ngayon guys. Hindi ko kasi kanina mabuksan ng mag-isa. Kasi hawak ko ng camera. Ito nga pala yung 5K engine natin. So pininturahan ko din to, tapos ginawan to ng daddy ng air filter niya. Yan, pa ganyan. Tapos bago rin yung kanyang aluminum radiator. So yung ating makina guys, kinuha natin yan sa Manila. Ito nga palang 5K engine natin is Japan surplus. So pag Japan surplus nga, mababa lang yung mileage niya kaya madami may gustong bumili ng Japan surplus na engine. So yun lang yung ginawa natin sa makina. Tapos dito naman sa labas, inayos natin yung kanyang mga preno, lahat ng gulong niyan, lahat inayos yan ni kuya, yung magagawa natin ng preno. Ngayon guys, malakas na yung preno niya. Tapos dagdag pa nga pala guys yung headers natin. Yan, nagbebenta ako ng headers. Ipa-flash ko na lang dito guys yung headers. Yan yung headers. So yung headers natin guys, pang 4K at 5K, nagkakahalaga siya ng 8,500. Yan, sa mga gustong umorder ng headers para sa 4K or 5K engine nyo, yan, pwede kayo mag-avail sa akin. Tapos syempre, naka-headers nga tayo.
pinarisa natin siya ng limitless na scav. Yan. So hindi natin nilagay dun sa gitna, dito natin pinalabas sa likod para kapag nagpa-emission si sir, hindi na siya magkakaproblema pa na palipat niya yung kanyang tambutso. So naparinig ko naman sa inyo guys yung tunog ng ating headers at muffler. So okay naman yung tunog niya, hindi siya ganong kaingay. Mabass yung tunog niya at bagay nga sa concept ng ating FJ40. Yan. Ako FJ40 o Land Cruiser. Basta yan nakalagay Land Cruiser, pero yung mismo may-ari nito, pag magkausap kami, ang tinatawag niya ay FJ40. So kayo nang bahala mag-correct nun. Tapos ito pa nga pala guys yung dinagdag natin. Yan, nagpakabit din si sir ng ganito, ng ating acrylic glass. So nakakaano nga guys, kasi ngayon lang ako nag-vlog ng ganitong type ng unit. Alam niyo naman na ang binablog ko lagi is mga owner type Jeep. At yan nga, na first time tayo mag-vlog ng Land Cruiser. At nagtiwala nga si sir na magpa-change engine sa atin. So ayos din naman yung gumawa ng ating wirings. So yung wirings nito mga boss, as in bago talaga, bago yung general wiring niya. At bago na rin pala guys yung wiring natin. Naghahanap kami ng mas magaling na mga tauhan para sa pagbubuo ng units natin. Kasi mahirap na guys kapag laging nasisira, tayo napapagbuntunan at nasisira tayo sa tao. Yan. Kaya mas maganda talaga na lahat ng gagawa ng mga projects natin ay quality. So dito naman sa loob din pala, yan. Ito yung ating tawag na ito, gauges. Doon tayo sa kabila. Hindi ko makita ng ayos. Ito guys, ating gauges. So ordinary lang yung kinabit natin dito. So yung temperature, oil, amperes at fuel. Yeah. So guys, yung sa fuel naman, hindi sadya siya accurate. Kahit bumili kami ng kapares talaga niya ng gauge dun sa floater, hindi talaga siya accurate. Sa mga gusto pa nga pala guys, magpa-change engine din ng ganitong klase ng unit, pwede nyo dalhin sa amin yan. At kung meron kayong mga owner type Jeep na gusto nyo talagang ipa-restore, pwede rin yun dalhin sa amin. At kung gusto nyo magpa-assemble, pwede rin naman, kaso nga lang mas mahal talaga guys mag-assemble. So yun lang, dito ko tatapusin ang vlog ko. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.